Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ihandaan mo natin ang ating mga sarili. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Okay, so inaanyayahan ko po tumayo ang kapulungan sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang teksto po natin ay mababasa natin sa Romans chapter 8, verse 1. Sapagkat ang mga nakipag-isa kay Jesucristo ay hindi na hahatulan. So, napakaliwanag po. Pagpalain po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Makakaupo na po ang kapulungan. So, ito pong sabi sa English, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No more condemnation. Kaya, huwag na po tayong mag-alala. So, ang kinakailangan lang, tayo ay laging nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. At kung siguro nagtataka kayo, ako ang tumayo dito dahil ako ang presider. Ang ating speaker po ay walang iba kundi ang aking may bahay. Sige, hingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay umukot manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po dahil pinadala mo uli itong aking isang pamilya na talagang nandun po yung enthusiasm na makapag-niig ka sa pamamagitan ng pananambahan sa dakong ito. Maraming salamat din po sa mga pagpapala, patuloy po ninyo pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At ngayon nga po, Lord, ay magpapasimula na po ang aming gawain. Kaya, ang panalangin ito ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. At inaanyayahan po tumayo ang lahat at inaanyayahan ko po ang worship team.
narito ngayon, naghihintay. Asam-asam presensya mo'y muli maranasan. Buhay narito ngayon, nananalig. Nananalig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Buhay narito ngayon, naghihintay. Asam-asam presensya mo'y muli maranasan. Buhay narito ngayon, nananalig. Nananalig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananalig na makita, muli mong pagbisita. Ang Panginoong Jesus, malaya ka. Panunin mo ang buhay mo, ito'y iyong. Masayaw ka na, sa galak tumatawa. Nananalig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Panunin mo ang buhay mo, ito'y iyong. Ngayon naman po ay makakaupo na po ang kapulungan at ihanda-handa na po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya atin po pinatawagan ang tagapagsalita sa hapong ito. Bago po inaayos Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Akala ko na static eh. So, salamat at nandito yung dalawang lovebirds. Si Ayen, siguro naman ay tapos na ang inyong klase. Tapos na ba? Hello. At si Ashley, na alam ko ay pinagpala ng Diyos, no? Katatanggap lang niya bilang isang crew at living crew, tawag ko doon. Pagkaka natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ngayon, Hello. sabi ko na nga ba eh. Happy birthday, Ayen. Ang taon ka na? 21. Okay, so sa hapong ito,
pag-aaralan natin ang buong chapter ng Romans 8. Ano ba ang ginugunita ngayong araw na ito? Oo, pero itong araw na ito, ano ang celebration ng Kristyanismo? Palm Sunday o linggo ng palaspas. Na? Kung magugunita natin, bakit? Ito yung triumphant entry, yung malayang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Na? Maraming nagbubunyi, dala-dala nila yung mga palaspas, yung mga damit nila, yung minawagayway. Na? Dahil sila ay mga usosero lang. Na? Naranasan din nila yung kabutihan ng Panginoon. Pinagaling sila, nakarinig yung mga pingi, nakakita yung mga bulag. So yun ang gusto ng tao, laging may himala. Na? Sila rin yung grupo ng mga tao na nagsabi na ipako sa krus. Ipako sa krus. Ngayong hapon, mag-aralan natin, bakit ba maraming tao ang balimbing? No? Maraming bumabaliktad sa kanilang pananampalataya. Marami ang nagwawalang bahala sa kanilang spiritual na kalagayan. Bagamat sabi nga ng iba na tinanggap na nila si Jesus bilang kanilang Lord and Savior. Pero para sa kanila, si Jesus ay Savior, hindi nila Lord. Kaya hindi nila sinusunod si Jesus. Kung sinusunod ba nila si Jesus, umaapaw ang tao dito. Tama? Ha? Dahil si Jesus ay tagapagligtas lang para sa kanila. Kaya wala na yun. Siguro sinasabi nila, niligtas na naman ako eh. Na? Ligtas na ako. Pero paano ba ang pagliligtas? Marahil, sinasabi lang nila, kilala ko si Jesus. Ang tanong, kilala ba sila ni Jesus? So, kailangan magpakilala tayo sa Diyos para maranasan natin ang kanyang himala sa ating buhay. No? Ang isang malaking himala na naranasan ng bawat isa ay yung tinanggap natin si Jesus bilang ating Lord and Savior pagkatapos natin pagsisihan ng lahat ng ating mga kasalanan at nagkaroon ng pagbabago. Sino ba dito? Hindi ka ba ay nagbabasketball? Minsan. Ilang degrees ba yung ikot? Yung pag-iikot ka? Mula doon saan ba? Ito yung pinaka, ilang degrees? 180 degrees o 90 degrees? Iba-iba. Okay. So, gawin natin yung legal na pag-ikot. Ang buhay natin kasi, pag wala sa Panginoon ay napakasarili mo. Pero habang umiikot ang ating buhay, nagkakaroon ng transformation. No? Unti-unti, nagkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Amen ba? Amen, no? Na hindi tayo ang nagbago. Ang Diyos ang nagbago sa atin. Naiiba yung pananaw natin sa dating. Okay. Ang pag-aaral natin ay sa Roma 8. So verse 1, sinasabi dito, I am no longer in any condemnation. Pag sinabi natin condemnation, wala na tayo sa ilalim ng kahatulan. Okay? So, ang lahat naman ay nagkasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Okay? So, ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. No? So, kamatayan. Kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nawala na yung condemnation o yung kahatulan. Kundi, ano ang nangyari, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Gusto ba natin maging anak ng Diyos? Amen. Amen. No? So, ano ba ang kalagayan ng isang anak ng Diyos? Positionally, ang mga nakipag-isa kay Kristo
ay nasa kanyang kawan. No? May kawan ang mga tupa. Tayo ay mga tupa. Ang mga tupa ay nasa kawan ni Jesus. Samantalang ang mga kambing, meron ding kawan. No? Sila doon magulo. Ano ang sabi ng mga kambing? No? Samantalang ang mga tupa, walang kainit-init. Anong kalagayan natin? Tayo bilang mga anak ng Diyos, we are justified and declared righteous. Tayo ay nagiging matuwid. Hindi sa paggawa ng mabuti dahil ang lahat ng tao walang mabuting ginagawa. Ang ginagawa natin kabutihan ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. No? So number one, benefit, kasi ang ating title ay benefit of being in Christ. O kapag kinabangan, kapag tayo ay nasa piling ni Kristo. So ang number one, I am no longer in any condemnation. Wala na tayo sa ilalim ng katulan, kundi nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Tayo ay ginawa niya matuwid. Hindi tayo ang gumawa ng katuwiran natin, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagiging matuwid dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagliligtas ni Kristo. Hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili mula sa ating mga kasalanan. Noon na tayo ay nasa ilalim ng kasalanan, ang tawag sa atin ay mga patay. Now, na nasa poder na tayo ng Panginoon, anak na tayo ng Diyos, we are now alive in Christ Jesus. Ang isang pang regalo ng Diyos, kapag tayo ay anak niya, meron na tayong eternal life. Kung wala tayo sa Panginoon, nandoon tayo sa eternal damnation. Ang sabi nga, bakit may mga taong gumagawa ng mga kasamaan, pero patuloy na nananalaman? Samantalang yung mga anak ng Diyos, parang hirap na hirap naman. Ang sabi sa Santiago, they are being fattened for the day of slaughter. Pinapakaba lamang sila, pinapaligaya sila pansamantala para sila ay katayin. No? Ang ibig sabihin ng katayin, magkakaroon ng spiritual nahihiwalay na tayo sa Diyos spiritually, no? Kaya nga, they are being fattened for the day of slaughter. Ang isa pa, kapag tayo ay wala na sa katulan, meron na tayong bagong identity. No? Hindi na ikaw ang dating enemy. Ikaw ay, ano nang tawag sa iyo? Ikaw ay anak ng Diyos. No? So, kayong lahat, anak na ng Diyos. Wala na yung dati nating pagkatao. Tayo ay bago na. Di ba magpapasok tayo sa trabaho, katulad ni Ashley, no? Kapapasok lang niya sa trabaho, meron siyang identification card, na? Hindi siya makaka-entry doon sa kanilang office pag wala siyang identification. Ganun din tayo. Anong identification namin? We are the children of God. Yun yung identity natin. Tayo ay anak ng Diyos ng kaliwanagan. Dati tayo ay nasa kadiliman, ay anak tayo ng kadiliman. Madilim ang lahat ng bagay para sa atin. Okay? So, ikalawa, number 2 benefit ay I am set free from the law of sin and death. Tayo ay pinalaya na mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. No? Ano yung mga libro sa lumang tipan na nagpapatungkol sa batas? Yung Pentateuch, yung unang 5 libro. Sa Old Testament, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun yung mga batas. Meron ka nakasunod sa batas? Wala. Ang batas ay maganda. Perfect. Kapag hindi
natin nasunod ang batas, yun ang bibigay sa atin, magdudulot sa atin ng pagkakasala. Dahil ang unang tao, ang makasalanan ni Eva at ni Adan. At sabihin niyo yung pagkain ng tutas, hindi. Ano yung kasalanan nila? Ha? Ano na lang yun? Side na kasalanan. Ang kanilang kasalanan ay hindi sila nakinig, therefore, ang tawag doon ay disobedience. Hindi yung pagkain ng prutas ang naging kasalanan, kundi yung pagsuway. Kasi sinabihan na sila ng Diyos, huwag yung kakainin yan dahil mamamatay kayo. Ang akala nila, mamamatay sila physically. Pero ang pinapatungkulan doon ay yung spiritual death ng tao. Simula noon, bagamat sila ay nilikhang banal, dahil yun talaga ang purpose ng Diyos, likhain ang tao na banal. Pero dahil nag-fall short ang tao, nahulog sa kasalanan, kung kaya, pati tayo, no? Ang downline ng tao ay naging makasalanan na rin tayo. Subalit, ang kabutihan, dahil sa isang Kristo, tayo ay nagkaroon ng redemption. No? Ang redemption ay para sana sa lahat. Kanya lang, hindi lahat tinanggap si Kristo. Okay? So, sa Old Testament, ang sabi doon, the law is holy, just, and good. But because we cannot keep God's law on our own, the result is only sin and death. Na? Kaya dito sa church natin, ang ating batas ay pag-ibig lang, wala nang iba. Dahil pag tayo ay nahulog pag hindi natin nasunod yung mga batas, mahuhulog lang tayo sa pagkakasala. Mabuti na yan, ang batas natin ay pag-ibig dahil hindi natin gagawa ng masama ang ating kapwa. Tama ba? Na? So, lahat ng mabuti, ginagawa natin sa ating kapwa. Okay. So, ang tao hindi nakasunod sa mga batas na ginawa ng Diyos. No? Ang ginawa ng tao na rebelde. Katulad ng ginawa ni Eva. No? Sign of rebellion, disobedience. Sila sa mga anak natin, ganyan naman. Parang nagre-rebelde sila kaya hindi nila sinusunod ang mga ginagawa natin. Mabalat si Ate Emily dahil si Ayen ay kabuting anak, hindi rebelde, mabait. Na? At magtatapos siya ng kanyang pag-aaral at magtatrabaho muna. Na? Okay. So, ang kamatayan na pinapatungkol dito ay spiritual separation from God. Na? Ang ating pagkatao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano yung tatlong bahagi ng ating katauhan? Body, soul, spirit. Ang body, pag namatay, babalik sa alabok. Kaya kayo, pag mahal na araw, huwag kayo maglumpasay. Kung may namatay sa inyo, dahil wala nang silbi yung alabok na lang yun. No? Ang iba dyan pag namatayan isama niyo na ako, no? Nagwawala. Pag tinulak mo naman, nagagalit. Hindi niya ako tinulak. No? Sabi niya, gusto niya sumama. Tinulak ay galit. No? So, ang ating espiritu, dahil nabuhay na yan, dahil anak na tayo ng Diyos, babalik yan sa Diyos. Dahil kanya yan. Subalit, ang ating kaluluwa ay matutulog muna. No? Matutulog at aantayin ang muling pagbabalik ng Diyos. Sa muling pagbabalik ng Diyos, uunahin bubuhayin yung mga namatay sa pananampalataya. Kasunod tayo. Halimbawa, dumating si Jesus, kasunod tayo na iaangat sa alapaap at papalitan itong katawan natin na bubulok ng glorified body. At sama-sama tayong aangat kasama si Jesus. So, ayan na, di ba may topic tayo noon na
multo. No? Wala akong nagmumulto dahil natutulog pa yung kaluluwa. No? Yung nagmumulto-multuhan, yun yung demonyo, dinuduplicate yung namatay. Kaya okay, matakot, no? Instead na matakot kayo, i-rebuke ninyo yung mga gumagawa ng gano'n ng mga bad spirit. Okay. Kapag tayo ay na-separate sa Panginoon, sa Diyos, nagkaroon tayo ng spiritual separation o paghiwalay, yan na ang pinakamasaklap na punto ng ating buhay. Hindi kalubihan yung mahirap tayo, hindi tayo mayaman. Ang kalubihan ay yung wala tayong Kristo. Kapag wala tayong Kristo, saan tayo? Sabi niya, nihirap yung pupulutin sa kampungan. Buti sana kung pupulutin sa kampungan. Pupulutin tayo saan? Sa impyerno na naglalagablab na apoy, hindi namamatay. Ikaw na itatapon doon, hindi tayo mamatay-matay. May uod, ang uod hindi rin mamamatay-matay. Ang uod naglalabas-pasok sa bawat entry ng ating katawan. Di ba masakit yun? Nakaranas na ba kayo na ang tenga ninyo ay napasukan ng yung ants, langgam, no? Napakasakit. Ganun, bibig pang masakit yun pag naibulid ka na sa impyerno. Okay, number 1 benefit, no more condemnation, wala na tayo sa katulan. Ikalawa, we are being set free from the law of sin and death. Number 3, Christ did something for me that I cannot do. Nawas ang Diyos na hindi natin kayang gawin. Ngayon ay ginugunita natin. No? Ginugunita, hindi ito taon-taon namamatay si Jesus. Ginugunita lang natin ang hirap at sakit ni Jesus noong panahon na yun upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Na? Okay, so sa umpisa pa lang, ano ang nangyari kay Jesus? Hinagupit siya. Yung pangagupit niya, yung halibatali, yung pinakadulo noon, alam niyo yung sima. Sima, yung parang, ano siya, matulis na ganyan. Yung bawat dulo doon, siguro mga 10 strands yung panghagupit. Pag hinahagupit noon si Jesus, pag angat noong panghagupit, tanay-tanay yung laman niya. Kaya nasipin na, ano ang sakit at hirap ni Jesus para lang sa atin. Ay, wala naman tayong kabuluhan. Tandaan natin mga kapatid. Si Jesus ay Diyos pa rin. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit wala tayo. Kapag wala tayong Diyos, kawawa tayo. Alam na natin ang ating patutunguhan. Kalawa, bukod sa hinagupit, yung kanyang crown, yung kanyang yung kanyang coronang tinig, kapag yun ay sinakrob sa ulo niya, ang mga tinik noon ay tagos hanggang kanyang utak. So, nagkakaroon ng napakasakit na experience ang nangyari sa Jesus. Ano ba? Nung siya ay ibayubay sa krus, ano nangyari? May martilyo, no? Nakalimas siya, tsaka yung paa niya, may mga pako na malalaki. Actually, every year, dinuduplicate yan doon sa Pampanga. Di ba maraming nagpapapako? Kaso mo, wala naman isang oras eh. Nagpapaalis na doon sa pagkapako at diretso na siya sa ospital. Dahil magpapasaksak na ng, ano yun, para hindi siya oo, no? Yan noon, ang nangyari. Kaya, palagay ba ninyo, nalulunod ang Diyos sa duplication na ginagawa ng mga tao, lalo na sa Pampanga, no? Isang pag-alipusta ang ginagawa ng mga tao. Pero maraming mga turista ang pumupunta doon at sinasaksihan. Hindi lang nila alam na ang ginawa ng tao yun ay pag-alipusta sa ginawa ng Diyos para sa atin. Ano pa? Nung inulus ang kanyang tagiliran at dumadoy yung dugo ng masagana, yun yung pinanghugas sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa Bible, kahit gaano kadumi ang inyong mga puso dahil sa kasalanan, papuputiin ko ito na kagaya ng niebe o yung snow. No?
Ashley sa abroad, makikita na niya ang snow. Dito ngayon, ulan pa lang. No? Ulan pa lang. Pag pinadala na siya sa abroad, makikita niya ang snow kung gaano kaputi. Ganoon ang mangyayari sa ating puso kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Maraming benefits tayong matatanggap. Kaya nga sabi nga, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Hindi natin kayang sukatin how deep, how wide is the love of God. Puspos din siya ng kahabagan. Kung hindi pa siya nahabag sa atin, hindi niya tayo pag-aaksayahan ng panahon. Hindi niya iaalay ang kanyang buhay upang ako at kayo ay magkaroon ng kaginhawahan ng magkaroon ng pagliligtas. Kasi kung walang kaligtasan, tiyak ang aking sarili ay aapoy-apoyan na tayo. Na? Okay. Tandaan natin, ang Diyos ay puspos ng pag-ibig at kahabagan. Kaya nga, dapat nagbabasa din tayo ng Bible upang maunawaan natin lubos ang ginawa ng Diyos para sa atin. Number 4, I now have life and peace instead of death. Na? Sa ngayon, kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na ganap. Wala na yung pag-alinlangan. Sapagkat si Kristo ay ang lahat-lahat sa ating buhay. With God, everything is possible. Without God, everything is impossible. No? So, yan na lang ang dapat natin isipin na napakabuti ng Diyos para sa atin. Alam niyo ba kung bakit kayo nandito ngayon? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Wala naman tayong karapatan sa kanyang poder. Pero ganoon pa man, hinangon niya tayo. Ginawa niya tayong anak. No? Hindi naman tayo karapat dapat tatawagin anak dahil ano ang kalagayan ng mga tao? Rebellious. Patitigas ang ulo. No? Hindi sumusunod. Mga sinungaling. Tayo, sinungaling naman tayo. No? Kaya lang dahil sa habag, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nabago. Nagkaroon ng malaking pagbabago ang ating buhay. Nagkaroon ng twist from 180 degrees turn away from sin. No? Tama ba yun? Hindi ko alam kasi hindi ako basketball player. No? Nagkaroon tayo ng 180 degrees turn away from sin. Huwag na hindi na natin iyakap ngayon ang kasalanan. Dati, yakap-yakap natin ang kasalanan dahil yun ang gusto ng ating laman. Ano ba ang mga hilig ng laman? Panganganin niya, kasinungalingan, ano ba yung pastor? Sa ulo. Paglalasing, walang taros na pagsasaya, ano pa? Magkabahabahagi at marami ang magpikampi, di ba? Ang nais ng Diyos ay maranasan natin ang bunga ng banal na Espiritu. Ano yung bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, peace, patience, gentleness, faithfulness, at maraming pang iba. Ang panghuli ay yung pagpipigil sa sarili. Kaya dito naman sa Orgulyo Family, wala naman ako nakikita na nagpo-post sa Facebook na o sa social media na may kaaway. No? Marami yung makikita. Kaya na kanina yung pag-umaga, sabi ko, huwag kayong magpo-post na kayo ay may kagalit. Na? Dahil kayo ay binago na ng Diyos. Yung mga kagalitan ninyo, isama nyo na doon sa krus ng Kalbaryo. Itapon nyo na doon at magbago na kayo ng pag-iisip. Natin dahil sa social media, kahiya-hiya, baka sabihin na, ano kasi mga Kristiyano to, nakikipag-away sa social media. Ang sabi ni Paul, walk by the Spirit. Na? Kung ano yung nais ng Espiritong Banal para sa atin, yun ang ating sundin. Kaya na mapalad ang Orgulyo Family dahil meron kayong magulang na kayo ay dinala dito, nais niya na maranasan din ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyo inyong buhay. At tunay na isang kagalakan sa isang magulang na
Espiritu, I have received a spirit of adoption. Alam niyo ba yung spirit of adoption? Tayo daw ay adopted ng Panginoon. Sa Israel, ang mga adopted ay mahal na mahal ng Diyos. Bakit mahal ng Diyos ang adopted? Pero sa Israel din, dahil napipili nila. Di ba? Kung di ba, nanganak ka naman, hindi mo na piliin na ito ang babae. Hindi mo mangyayari yun. Kung ano ang ipagkaloob ng Panginoon, tatanggapin mo. Pero pag adopted, you can choose kung ano ang nais mo. So, babae ang pupuli mo. At ang mga adopted ay mga special sa paningin ng Diyos. Bakit? Dahil pinili niya tayo. At tulad ni Abraham, we are chosen. No? Na ano ang sabi sa Galatia 3:29? If you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Kung tayo ay kasama niya, kung tayo ay nakikristo, kabilang tayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana sa lahat ng pinamamana kay Abraham. Ano ang pinamana kay Abraham? Ano yung pinamana? Ano yung kanyang heirs? Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? Si Abraham ay pagpapalain. Dadami ang kanyang lahi, kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dalampasigan. So dadami ang angkan ng mga orgulyo. Ano pa? Ano pa, Pastor? Ang pagpapalain. No? Pagpapalain. Kaya nga, nakikita niyo na ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Sa mga anak mo at Mer, no? Nakikita mo na ang pagpapala ng Diyos. Kaya nakikita natin, kung tayo, if we belong to Christ, we are Abraham's seed and heirs according to His glory. So tayo ay may kasunduan sa ang Diyos ay naglatag ng kasunduan sa atin na, ano ang sabi niya? I will never leave you nor forsake you. At pagpapalain ko kayo hanggang kaapu-apuhan. Ganyan ang nais ng Diyos para sa atin. Dahil tayo ay may Kristo, para na rin tayong kalahi ni Abraham na pinagpala na magkakaroon tayo ng makikipagkalaskasan sa Diyos anytime na gusto natin. Gaano ba kalayo ang Diyos sa ating buhay? Gaano kalapit? Isang panalangin, very good, Mami. Very good. Isang panalangin lang ang layo natin sa Panginoon. Kaya malayo ba ang Diyos? Hindi. Napakalapit ng Diyos. Tayo lang ang minsan ang nagwawala. No? Nasa kamay na nga tayo ng Diyos. Anong ginagawa natin? Dahil sa katigasan ng ating ulo, nagpapatihulog. Pag naman nagkasakit at napilayan, sisisihin ang Diyos. No? Kaya sabi nga ng Diyos, choose life from death. Piliin natin ang buhay kaysa sa kamatayan. Dahil napakahirap ang mamatay na. Wala na tayong chance. Kaya nga sa pamamagitan ng mga salitang ito, nawa ay maranasan ng ating mga espiritu ang kabutihan ng Panginoon. No? At sa hapon ito nawa ay ma-internalize natin ang mga salita ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin sa hapon ito. Tayo ay pinagpala, tayo ay nakaranas ng kahabagan, naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa hapon ito, maraming salamat sa inyo at magpalain tayo ng Diyos. Kaya sa daling manalangin, Tunay Panginoon na napakabuti mo, salamat sa mga benefits na natanggap namin simula nang kami ay nagpag-isa sa iyo. Salamat o Diyos sa panahon na pinagkaloob mo sa amin sa hapon ito na Panginoon. Tuloy mo ang
Ashley. Alam ko, Panginoon, na ito ang kanyang hangarin ang makapagtrabaho bilang isang payment crew. Salamat din sa buhay ni Ayen. Salamat, Panginoon, na sa loob ng 21 years, nandun yung iyong pag-iingat, nandun yung iyong pagpapala sa kanya. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po siya kalinain, makatapos siya ng kanyang pag-aaral, o Panginoon, na makapagtrabaho siya ganun din po, O Diyos. Dinadalangin ko patuloy si Ann at ang kanyang mga anak na magpatuloy sila sa kanilang takunin sa buhay na ito, na ikaw ang kasama nila. Salamat din sa buhay ni Angel Faith, na o Panginoon, patuloy mo po siyang palaguin sa pagkakilala sa iyo spiritually. Ingatan mo siya, Panginoon, ganoon din si AJ na nasa barko. Dinadalangin ko, Diyos, ang kanyang kalagayan doon. O Panginoon, patuloy mo po siyang ingatan at subaybayan. Ganon din si Aleli, O Diyos, hindi man namin siya nakasama ng mga ilang linggo, ito patuloy na mag-ingat, para sa kanya, Panginoon, lalo na nalalapit na ang kanyang panganganak. Ikaw, O Diyos, ang maging doktor ng kanyang buhay. Ingatan po siya, Panginoon, sa panahon ng kanyang pag-labor, maging sa kanyang panganganak. Ingatan mo rin ang baby na nasa kanyang sinapupunan, maging si Iyon, at saka ang kanyang asawa. Lord, dinadalangin ko rin patuloy si Kuya Alex at saka si Ate Emily. Lord Jesus, salamat sa buhay nila na sila, O Diyos, ay patuloy mo po sila iniingatan at sinusubaybayan. Dalangin ko ng patuloy sila, Panginoon, sa pagdalang spiritual. Dinadalangin ko rin si Manu, Panginoon, na nandoon sa Batangas. Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanya, magsubaybay, ganoon din si Ate Noemi. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na pagpapalayo ang kanyang atirahan. Patuloy ba siya kumadalo dito upang makasama namin sa isang pananambahan. Lord, kung meron akong nakalimutan, maging si Gemma, o Lord, pagpalain mo po siya ingatan at subaybayan at patuloy mong ipaunawa sa kanya, Panginoon, ang kahalagahan ng kanyang buhay sa iyong harapan. Nawa, O Diyos, patuloy mo po siyang aralan, Panginoon, ng iyong mga salita. Maalaala niya sa kanyang isipan, Panginoon, ang kahalagahan na mayroong isang Diyos na tanging nagmamahal sa kanya. O Lord, pagpalain mo rin po ang dako ito na iyong dito namin ginaganap, Panginoon, ng pananambahan. I-bless mo rin ang may-ari ng pangalan na ito. Salamat sa kanilang kagandahang loob na kami, Panginoon, ay nakakapagawa ng mga gawain na katulad ito. Salamat din sa aming mga pastor. Salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay, sa mga kapatiran, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa iyong pamamatnubay. Sa lahat ng mga naghahanap buhay, O Lord, pagpalain po sila. Sa lahat ng naghahanap, Panginoon, ng kabuhayan, na o Panginoon Diyos, ay ipagkaloob sa kanila ang mga desire ng kanyang puso. Lord Jesus, maraming salamat po. Maging si Shika, Panginoon, na magkakaroon ng graduation rights, at saka si Sam. Lord Jesus, nawa ay patuloy po sila ingatan at subaybayan. Samahan po sila, Panginoon, sa kanilang paglaki. Alalaanin po sila, Panginoon, ito po kung ihiwalay ang iyong mga mata sa mga batang ito. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat sa napakalaking pag-ibig mo sa amin, sa iyong panghawakan, sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat, Ate Lily, sa mensahe ng buhay. Ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating sarili sa paghahandog para sa Panginoon. At habang kinukuha po ang koleksyon, ay aawit po ako para sa Panginoon. Ito po ay nangyari sa message na siya ay naghirap. Siya ay ipinako sa krus. Of suffering and shame, and the Lord that for all of the sinners was so I cherish the unrugged cross till my true peace at last I learned.
was a wondrous attraction for me. For that Lamb of God, let His glory above to bear me to the Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophy at last I uncover. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and redwoods gladly bear. Then He called me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross till my trophy at last I'll uncover. I will cling to the rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the rugged cross and exchange it someday for a crown. Praise God, purihin po ang Panginoon. Tunay nga na hinandog ni Jesus ang kanyang buhay sa krus para sa atin. Okay, so pagkakalita, wala mo tayo gawain sa linggong ito. Simula bukas, Lunes hanggang Sabado. Linggo na po tayo ulit magkikita rito. No? At huwag yung kaliligtan na yung mga nabautisman, nandiyan po, nakalimutan namin nakaraang linggo, nakalimutan namin ibigay yung baptismal, no? Yung certificate of baptismal. Okay, ngayon naman po, narinig ko kanina, tinatawagan ko po yung birthday celebrant. Siyempre, pati ang kanyang kasama, no? Ang pangalan? Asri. Katulad ng ating panganay na po. Ashley naman. Ashley. Yun naman nakapasok sa Alam ko, napanood natin kanina sa Facebook. Pasalamat. So, tinatawagan ko po yung dalawa dito po sa harapan para mapaspasan po kayo. Okay, natin ang happy birthday muna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Alin. Okay. Dalangin ko po, at papag-prepare ko kayo. Dalangin ko po, dagdagan ko pa po ng maraming birthday si kapatid na Aye. At higit po sa lahat ang pag-iingat po ninyo dahil ako'y naniniwala na si Kuya Ayen ay itinalaga mo bilang lingkod para sa aming SK, Kabataan, Sangguniang Kabataan. Siya po ang chairman. Chairman po ba? Tama ba? Okay. So, hinihingi ko po Lord na ingatan po ninyo at higit sa lahat yung
knowledge, yung wisdom po na nagmula sa iyo, ibigay niyo kay Ayen upang mapamahalaan niya ang mga kabataan. At narito naman po si Ashley. Na alam ko, Lord, yung ibigay mo sa kanya ay nanggaling sa iyo, yung anak buhay. Napakaganda po ang ibigay ko ninyo sa kanya ng ipus niya kanina. Kanina ba natin ang panood? Kaya alam ko, Lord, ipag-pray ko rin si kapatid na Ashley, na kayo po ang mag-ingat sa kanya. Alam ko, Lord, na kayo ang nagbigay ng kanyang anak buhay. Nawa ko, Lord, ay hawakan po ninyo ang kanilang sasakyan. Huwag po ninyo ipahintulot ang mga masasamang isipan ng aming kapwa. Kaya hiningi ko po sa inyo ang gabay sa kapatid namin ito. At bibindisyonan ko po kayo. Pagpalain nawa kayo at ingatan. Ilingap nawa ng Diyos ang bukas sa inyo at paliwanagin. At higit sa lahat, ang pag-iingat at kapayapaan ang sumainyo simula sa araw na ito, magpahanggang kailan pa man. Amen at amen. Congratulations. Okay, pwede na po. Okay. So, yun na, nasabi ko na yung pagbabalita. Nabati na natin yung may birthday. Tatawagin ko naman po yung nabautismohan. Ilan bang nandito? Isa lang? Pag-isahin na lang natin. Oo, mas maganda yung Para group may picture kasi din. pipicturean pa. Baka sa linggo. Sa linggo. Okay, so ngayon naman po ay inanyaya ko po ito kayo para sa panalangin ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat at muli nagdilito po kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At hinihingi po sa iyo ang basbas sa gabing ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Ama at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito. God bless everyone.